Barangay Kaminawit, Pag-asa at San Roque ang itinuturing na fire-prone area sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Ito'y ayon sa tanggapan ni Bureau of Fire Protection San Jose Municipal Fire Marshal Fire Inspector Rogelio Caballas Jr. Kung kaya't mas paigtingin pa ang Oplan Ligtas na pamayanan, kung kaya't mas pinaigting ang Oplan Ligtas na pamayanan sa mga nabanggit na lugar. Alamin ang buong detalye sa panayam kay Senior Fire Officer Juan Norly Santos sa ulat na ito. Ako po, Marraro, at your service, at ito ang ating special report. Sa kasalukuyan po, meron tayong tinatawag na ongoing na program as per mandate by the Department of Interior and Local Government, yung tinatawag po natin na Oplan Ligtas na Pamayanan. Ito po yung design para ma-inspection po natin yung ating pong mga barangay na identified as fire-prone areas. Kabilang po sa mga activities na nakalagay doon, na nakasaad doon sa programang yon ay yung ginagawang inspection sa mga bahay-bahay at syempre, i-formulate po natin yung Community Fire Protection Plan kung saan nakalagay lahat po ng mga actions na dapat i-undertake para ma-achieve po natin yung isang fire-safe na community. No, paano na consider yung sinasabi po ninyong fire-prone areas? Ang isa pong factor for consideration is yung unang-una po yung population, tapos yung existence po ng ating mga informal settlers, mushrooming po ng residential occupancies, at syempre dun sa areas po na kung saan ay medyo makipot po din ating mga daan, mga kalsada. Sa bayan po ng San Jose, alin dito kinukonsider natin na medyo fire-prone? For consideration po, ang tinignan namin unang-una is yung mga densely populated barangays. Katulad po ng Barangay Kaminawit, Barangay Pag-asa at saka Barangay San Roque. Yan po yung focus ng atin pong official OLP program ng Bureau of Fire Protection para po sa taong ito. Bakit dito ba sa mga nabanggit natin na barangay, itong tatlong barangay na ito ay mostly nakakakuha ng number ng most sunog? Yes po, kasi ito po at saka mas likely conflagration po gawa na magkakadikit yung mga bahayan. Tsaka yung mas mahirap pong maabot ng ating pong mga fire truck na kumbaga parang ito po yung pagkakataon namin para maipaabot doon sa mga barangay officials na kailangan po tayong gumawa ng mga proactive measures para maiwasan natin yung mga pangyayari na hindi din natin gusto. Sa kasalukuyan nga po, kapag nagsasagawa ng mga OLP activities o on-call personnel o yung mga off-duty personnel ay amin pong nire-recall para mai-accomplish namin yung task na yun. Bilang karagdagan doon, Sir Mars, nagkaroon po ng initiative sa pangunguna po naming hepe ni Fire Inspector Rogelio Caballas Jr. na magtalaga po ng mga bumbero sa barangay. Sa island po, nagtalaga rin po ng dalawa, sa Iling at saka sa Ambulong. Ayan po, ang task po ng bawat bumbero ay same program na gagawin doon sa official OLP. Po, para at least maramdaman din nila yung implementation ng OLP kasi lahat naman po talaga ng barangay ay talagang fire-prone din. So, yung training ba na ibinibigay ninyo dito sa nabanggit mong barangay fire brigade na ito ay same as training din ng BFP? So, ang ginagawa po naming training po, unang-una dun sa kanila pong tinatawag namin CFAG, yung Community Fire Auxiliary Group. Ang composition po nito is, sila po yung ating mga barangay tanod, yung mga BPSOs natin. Okay. Ang training po namin sa kanila is, unang-una po, sila yung mga first responders doon sa incident. Ang binibigay po namin sa kanilang training is yung unique para sa kanila pong position. Kasi unang-una po, hindi naman sila equipped ng fire truck. So, they will resort to using whatever resources na nasa paligid nila. Katulad po ng static water resource. So, yun po, ina-employ namin doon yung tinatawag na bucket brigade o yung pasa-pasa po ng timba. Tapos, syempre, meron din sila. Tinitrain din namin sila, sir, para doon sa emergency medical services. Yung basic, sir. Sila talaga yung mga paunang lunas na habang paparating po yung mga rescuer ay nagkakandak na sila ng mga initial steps, para ma-safeguard o ma-prolong yung buhay ng mga victim.
Sana'y makabahagi tayo sa programang ito. Labanan natin ang sunog sa ating komunidad. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para sa mahalagang impormasyon, komprehensibo at matotohanang pagbabalita. Paki-like, follow and share at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Marraro at your service.